Iba yung nararamdaman mo sa akin. You love me so much that I'm the only one you can think of. Walang kapantay yung pagmamahal mo sa akin. So don't try comparing it. Dear Amihan Stories presents The Runaway Billionaire Groom, written by Eya. I'm really sorry, Crystal. Nagising na lang ako na I don't feel the same for you anymore. Wala na tayong spark. It's all my fault, okay? Wala kang kasalanan. Sinabi yon ng dating nobyo ni Crystal na si Greg. Tuwing pipikit ang mga mata ni Crystal, pusa niyang naaalala ang eksaktong sinabi ng lalaki nung makipaghiwalay ito. Tinungga niyang bote ng alak, pang-apat sa gabing yon. We've been together for 5 years. Spark lang palang kailangan mo. Sana binilhan na lang kita ng spark plug. Sarkastikong halakhak niya. Kung naiipon lang ang luha, baka nalunod na siya doon. Crystal couldn't find any words to describe the pain. 5 months lang mula na maghiwalay sila. Nalaman niyang ikakasal na si Greg sa co-worker nito. Sunod-sunod ang mga text at tawag ng pamilya sa kanyang cellphone. 1 linggo na rin siya nagkukulong sa kondo sa pag-asang magagawi uli doon si Greg. Rosie, gustong-gusto ko lang siya makausap. Anya sa linya. Langon-lango na siya sa alak at nagdadrangkol na naman sa kapatid na lalaki. Para saan pa ba? He broke up with you, right? Kilala natin siya pareho. Kapag ayaw niya, hindi mo na mapipilit. Singhal ng kanyang kausap. I just want to see him one last time. Yung kasal. Manonood lang ako, promise. Hindi ako manggugulo, Rosie. Try to imagine yourself in my situation. Please, maawa ka naman. Humihikbing Anya. Ay, fine. Sa Cathedral, February 14. Isasend ko sa email mong invitation. Huwag mo na akong tawagan ulit. Kasama ng sakit, sumibol din ang galit sa kanyang dibdib. 2 weeks from now. Ganon kabilis. Talagang habang kami pa wala na siyang maramdaman sa akin. Mahinang saad niya. Kinabukasan, ipinarada ni Crystal ang kotse niya sa labas ng village kung saan nakatira si Greg. She's planning to talk to him. Pinutol na kasi nito ang communication nila. Banned pa siya sa bahay na lalaki. Tuwid siya napaupo nang lumabas sa highway ang itim nitong sasakyan. Akbang mag-overtake siya para harangan ito nang biglang humarurot ang isa pang itim na kotse. What the? Nanlalaki ang mga matang bulalas niya. Mabilis sa mga pangyayari. Nanlamig ang katawan niya nang marinig ang malakas sa kalabo. Greg! Singhap niya sabay apak ng preno. Lumipad ang palad niya sa bibig dahil sa gulat. Sumalpok ang itim na kotse sa sinasakyan ni Greg. Umingay ang paligid. Dinumog yun ng mga tao. Ambulance! Call the freaking ambulance! Tarantang sigaw niya sa paligid. Humahangos na tumakbo si Crystal patungong ER. Ma'am, bawal pong pumasok. Pigil ng nurse. Yung lalaki na sa black car. Please save him. Matangkad, mestizo, gwapo. Give him the best care. Umiiyak niyang sigaw. Sinara nito ang pinto. Hindi siya mapakali sa koridor. Uupo, tatayo, maglalakad, at paulit-ulit na gano'n ang kanyang estado. Hinintay niya munang umalis sa mga autoridad. Wala siyang balak na kumpirmahing may kilala siya roon. Dahilan para manatiling unidentified ang report ng mga ito. Ilang oras na nakalipas nang sa wakas, bumukas ang pinto ng ER. Ikaw po ang kasama ng pasyente? Anang doktor. Yes, Doc. Kumusta siya? Is he okay? May facial laceration at swelling ang pasyente. Kailangang matignan siya ng espesyalista pero kulang kami sa facilities. I advise the patient be transferred to other hospital. Anang doktor. Sumikip ang dibdib niya sa takot. Sa gitna ng pag-uusap, may bagong pasyente ulit na sinugod sa ER. Maliit lang ang community hospital na iyon. Saan po siya ite-transfer? St. Mary's ang pinakamalapit dito, ma'am. Kapag tapos niyo ng pirmahan tong form, pwede nang ilipat ang pasyente roon. Tumango-tango si Crystal. Private hospital yon sa dulo ng lungsod. Ilang kilometro rin mula sa farmhouse sila. Thank you, Doc. Anya. Bahala na ang karma. Pagkakataon na niya yon para makuha ulit si Greg. Doon niya balak itago ang lalaki. Tadhana na sigurong gumagawa ng paraan para maging kami ulit.
Aalagaan ko siya. Ipapaalala ko sa kanya na ako ang mahal niya. Maybe, he will realize that I'm the right one for him. Bulong niya sa sarili. Kasalukuyang binubura ni Crystal ang mga online account. Inabisuhan niya rin si Yola, ang assistant sa shop, na extended ang leave niya. Biglang rumehistro ang online call ng kanyang inang si Lorena. Finally, you answered my call. May nangyari kay Greg, anak. He got into a car accident yesterday. Kinagat niya ang labi. I know, ma'am. Sa isip-isip niya. Kadarating lang nila sa St. Mary's Hospital kagabi. Ang sabi ng doktor, posibleng magkamali agad ng lalaki dahil stable naman ang kondisyon nito. May pumasok na nurse sa kwarto para magpalit ng bandage. Hinanda niya sarili habang hinihintay na tuluyang makita ang mukha ni Greg. Crystal, are you still there? I'm sorry, natakot makita. Don't worry, anak. He's fine now. Nagkita kasi kami ng mami niya sa parlor kahapon until she received a call from the police. Yun nga, naabutan namin siya sa ospital. Para siyang nabingi sa balita ng ina. Anong sabi mo, mami? He's okay? What do you mean he's okay? Nagtatakang tanong niya. He got his arm injured. Other than that, wala namang problema. Bibisita ka ba, anak? Are you sure you're ready to see his fiancé? Gusto mong ako na lang tapos balitaan ulit kita? Bumagal ang tibok ng puso niya sa pagkabigla. Aksidenteng napatay ni Crystal ang tawag. Napabaling agad ang ulo niya sa kasama. Parang sasabog ang ulo niya sa tensyon nang unti-unting tanggalin ng nurse ang bandage sa lalaki. Kahit sa likod ng mga sugat, alam niyang hindi ito si Greg. Hindi niya kilala kung sino ang lalaking ito. Paano hindi ko napansin? I'm so stupid. I was so worried. I had things mixed up in my mind. Bulilas niya. Kunot noong nilingon siya ng nurse. Lumabas siya agad para alalahanin ang aksidente. Parehong itim ang kotse. Pareho ring isinugod sa ER ang mga biktima. Hindi niya nalaman agad dahil sa bandage nito sa mukha. Isa pa, unidentified pa rin ang record status nito dahil wala siyang kinumpirma sa mga pulis. Pero kung natawagan ng mami ni Greg, ibig sabihin, confirmed ang identity ng lalaki. Ibig sabihin, itong somebody na kinuha niya sa ospital ang walang record. Ito ang hinintay niya sa ER, kaya inakala ng doktor na kasama siya nito. Ang tanga ko! Inis niyang singhal sa sarili. Crystal couldn't calm herself down. Kabadong-kabado siya na mapagtanto ang nagawa. Napapatingin tuloy sa kanyang ilang pasyente at nurses. Nanginginig ang mga kamay na tinawagan niyang ina. Crystal, mahina yata ang signal mo. Where are you? I really want to visit you, anak. Okay lang ba? Ma'am, doon sa involved sa accident ni Greg, was there a report about it? May nalaman ba ang authorities? Imbes ay kabado niyang tanong. Galit nga si Irene kasi hinayaan ng ospital na ma-discharge yung involved. Ayaw din nilang ibigay ang info because it's against their policies. So hindi nila hahabulin o ipapahanap? Irene might sue them. Negligence sila yun. I know that you need to space. Huwag ka nalang pumunta rito, anak. Kasama na rin ni Greg ang fiancé niya. Kung normal na araw yun, siguradong iiyak ulit siya. But that's the least of her concern now. Sa kagagahan niya, malaking problema tuloy ang kinalalagyan niya ngayon. Sige, Mami. Thank you. Kung may update tungkol sa accident, please tell me. Ang ospital at ang farmhouse ang routine niya sa nagdaang linggo. Kumuha muna siya ng pamalit sabay maneho, pabalik sa ospital nang maabutan niya ang nurse. Ma'am, gising na po ang pasyente. Tatawagin ko lang si Doc. Balita nito sa kadali-daling umalis. Parang nawalan siya ng dugo sa mukha. Kulang na lang ay tumakas na ang puso sa kanyang dibdib. Sa bilis ng tibok niyon ay hindi na siya makahinga. Nakasandal na ang lalaki sa kama. Hindi na ganong kalaki ang bandage nito sa mukha at kamay. Who are you? Sabay nilang tanong. Though his voice sounded broken, hirap pa ito magsalita. I need to know your personal details. Kailangan kitang ibalik sa pamilya mo. I got it wrong. I thought you were someone else. Pagpapatuloy niya, mariin ang titig sa kanya ng estranghero. Don't. Bulong nito. What? Keep me for a while. I'll pay you. Paos itong dagdag.
Nangungusap ang mga mata ng lalaki. Desidido ngunit may bakas ang pakiusap. Crystal tried massaging her temples. Litong-lito siya sa kung anong dapat gawin. Samuel, my name is Samuel Olivario. I will pay you. Dagdag pa ng lalaki. Iyon na rin ang araw na inalis sa mga benda ni Samuel. Hindi pa rin maiwasan ni Crystal ang magulat nang tuluyang makita ang buong itsura nito. He is mestizo and tall, just like Greg. But he looked differently. Ibang level ang dating ng lalaki, ni hindi nabawasan kahit pa may mahabang sugat sa noo, sa magkabilang pisngi at sa baba. Tila tsokolate rin ang mga mata nito, matangos ang ilong at may eksaktong kurbaan labi. And his perfectly sculpted jawline added to his masculine appeal. Nagmukha pa itong model ng patient gown. This is not the time for that, Crystal. Iling niya sa sarili matapos paulanan ng compliments ang lalaki sa isip. Hindi ko pa pala natatanong ang pangalan mo. Biglang sabi ni Samuel. Crystal Perez. I will pay you for saving me, Crystal. I didn't save you. No need to pay me, Samuel. Look, I'm just waiting for you to recover. Pagkatapos, kanya-kanya na tayo. This is not kidnapping, alright? Nagkamali ako. I really don't know. But once you totally recover, magkalimutan na lang tayo. Hinihingal niyang paliwanag. Then, I will pay you for taking care of me. Rapa akong gumalaw. You can't leave me yet. Tila utos nito. Napataas tuloy siya ng kilay. Kung may pambayad ka sa iba, then hire someone else. My responsibility ends here. Narinig mo ba ako? Nagkamali lang ako, okay? Call your family. Hindi ka naman nagka-amnesia. Wala naman daw problema internally eh. I can't call my family. And how dare you say that? Ikaw na nagsabing dinala mo ko rito. I am basically your responsibility, Crystal. Hindi ko na problema yan. Inalagaan na nga kita, di ba? And if I call my family, don't you think they won't press charges? Sabihin natin nagkamali ka. But what you did was dangerous. I don't even know where I am. Kakasuhan ka nila. Kahit ako, I can sue you. But I won't in one condition. Let me stay with you for a while. Mariing sabi nito. Crystal paused for a moment, then laughed without humor. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Are you manipulating me? You got into an accident. Imposibleng hindi mo natatandaan. Baka ikaw ang kasuhan ng authority for reckless driving. Anya. Ilang araw na rin siyang puyat, dahilan para mabilis na uminit ang kanyang ulo. Just please trust me, okay? Babayaran kita. I don't care about your money. Isa pa, how will I trust you? You're a total mystery to me. Ang rinig ko sa mga pulis, wala kang cellphone o wallet na dala. Wala rin kahit anong palatandaan ng identity sa kotse mo. Hindi ko alam kung na-trace ba nila ang license mo or what. Sumasakit ang ulo ko. Saglit itong natulala. Wow, ang dami nangyari. Casual nitong saad. Umakyat tuloy ang dugo sa bumbunan niya. Anong wow? Walang nakakawaw dito. Makalipas ang ilang araw, ay pinayagan ng ma-discharge si Samuel. May kumatok sa pinto. 2 lalaking nurse ang pumasok. May tulak na wheelchair ang isa. Inalalayan ng mga ito si Samuel para makasakay doon at saka sila hinatid sa parking area. Where are we going now, Crystal? Tanong ni Samuel pagsakay sa kotse. Bakit ang kalmado mo? You should be freaking out. Paano kung may masamang balak ako sa'yo? Anong balak naman? No, you're too pretty to be a criminal. That's stupid. Anyone can have bad intentions. Wala sa mukha yan. So, may balak ka nga sa akin. Kunot noon tanong na lalaki. Binuhos niya ang panggigigil sa manibela. Shut up! You're distracting me. Nagmamaneho ko, oh. Saan muna tayo pupunta? Ulit nito. Tinawag niya si Kuya Doming, ang katiwala sa farmhouse. Nang mag-park siya sa front yard, kinuha nito ang wheelchair saka tinulungang maupo doon si Samuel. Oh, it's a farmhouse. Where are we, Crystal? Mukhang malayo na tayo sa city. Komento na lalaki. Ma'am, sino to? Bulong ni Kuya Doming. May kapayatan ng matanda, namumuti na rin ang buhok, tapos nagdala pa siya ng dagdag stress dito. Malay ko rin kung sino yan, kuya. Anya sa sarili. Sa halip na isa tinig yon, nginitian niya lang ito. Kaibigan ko po.
Bakit hindi ko dapat sabihin sa mami niyo kaibigan lang pala? Tanong nito. Kinuntsaba na kasi niya ito bago pa dumating si Samuel. Ang sabi niya ay huwag sabihin sa mami niya na may bisita siya. Ano kasi, baka kung anong isipin niya. Basta kuya, sa atin na lang muna to. Hirap pang gumalaw ang lalaki kaya kinagabihan ay tinulungan ito ni Kuya Domeng na maligo at magbihis sa guest room. Ma'am, okay na po si sir. Anang matanda sa kanya. Thank you kuya. Don't worry, triple ang sahod mo sa akin. Anya, bagay na nginitian lang nito. Dala niya kung ano-anong ointment at cream para sa sugat ni Samuel. Crystal, ilang araw pala akong unconscious. Sa wakas, you asked the right question. Sarkastikong tugon niya rito. Umupo siya sa tabi nito. Nakasandal ang lalaki sa headboard habang nakadantay naman ang mga binti sa kama. I just realized it by now. Paano kaya kung hindi ikaw ang kumuha sa akin? I can't imagine what will happen to me. Anito saka hinawakan ng kamay niya. Excuse me? Sino nagsabing pwede mo kong hawakan? Oh, sorry. Unconscious ka for almost a week. You were checked thoroughly from time to time. Mula ulo hanggang paa. No internal bleeding naman. Di ba medyo hirap ka magsalita nung magising ka? Sa impact lang daw yun. You're fine now. Paliwanag niya. How about derma, Crystal? My face. I was so shocked when I saw myself on the bathroom mirror. Hindi naman nabawasan ang kagapuhan ko, no? Umismid siya. Of course, I asked a dermatologist to check on you. Sagot niya sabay muestra sa mga skin product. Thank you so much for taking care of me. Saad pa nito. Dala marahil ng pagod, mabilis itong dinalaw ng antok. Sandaling pinagmasdan niya ang lalaki. He looked peaceful. Sa itsura pa lang nito, masasabi niyang may kaya ito sa buhay. Still, he's a total stranger. Malay niya kung sino o saan ito galing. Good luck sa ginagawa mo, Crystal. Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, ganadong kumain ng estranghero samantalang siya ay hindi magalaw ang pagkain niya. Sarap na sarap ito sa menudo ni Kuya Domeng. This tastes so good. Menudo, right? Nakangiti nito. Nahihiwagaan talaga siya rito. Aren't you bothered, concerned, or even anxious? You're not even interrogating me. Nakangiwing sabi niya sa lalaki. Ma'am, inilagay ko na po sa guest room yung pinabili niyong damit. Singit ni Kuya Domeng. Sige po, salamat. Anya at binalingang muli si Samuel. What for? You're a nice person. I trust you. Sagot nito sabay subo ng pagkain. Nasapo niya noo. Wait, I have a question. Ani Samuel. What? How did you mistake me for someone else? That sounds unbelievable. Unbelievable? Tingin mo, kukunin kita kung hindi naman kita kakilala? Angel niya. But how, Crystal? Bumuntong hininga siya. I was stealing someone on the road. Tapos biglang may mabilis sa kotse. Biting kuwento niya. Sinamaan muna ito ng tingin bago nagpatuloy. Nabumangga doon sa sinusundan ko. Na hindi ko yun binangga. Putol ni Samuel. Anong hindi? Ang bilis mo magmaneho. Nag-overtake ka sa lane ko tapos sumalpo ka sa kotse niya. That's why familiar yung white car mo. But it was an accident. Inagaw niya rin ang lane ko. Hold on. Sinong niya ang pinag-uusapan natin? Nag-quote pa ito sa hangin. Wala ka na ron. May bandage ka pa sa mukha at unidentified pa which might be the reason of this mishap. Inakala siguro nilang ikaw ang binisita ko. Crystal explained with a hint of realization. Naningkit ang mga mata ni Samuel. Puno ng suspetsya ang tingin nito. You were tailing someone on the road, you said. You're a stalker then? Hindi tanggi niya. Nalinlang ako ng pretty face mo. Dahan-dahan itong umiling. Hindi nga sabi ako stalker. I know that person. Giit niya. Of course, you know that person. Stalker ka eh. He's my ex, for Pete's sake. Nanggagaliiting hiyaw niya. Ew, that's worse. A crazy stalker who can't move on from his ex-boyfriend. That's so low, Crystal. Nag-init ang mga mata niya. Tinamaan siya sa sinabi nito. Umalpas ang emosyon sa dibdib niya kaya hindi niya nakontrol ang bibig. You don't know me nor my pain.
We were together for 5 years. Biglang ayaw na niya kasi wala na kaming spark. Tapos, months after we broke up, nabalitaan ko magpapakasal na siya sa iba. Ni wala kaming maayos sa closure. How can I move on when I wasn't given the chance to? Ako pa ngayon ang worse? Ang crazy? Ang low? Ako na nga ang iniwan sa ere? Bumagsak ang mga luha sa kanyang pisngi, dahilan para mamilog ang mga mata ni Samuel. Crystal, I'm sorry. Bulilas na lalaki. Inis niyang pinunasan ng basang mukha. Then, shame on him, Crystal. You're too precious for such a guy. Hindi siya deserving. Dagdag pa nito. Oh, shut up. Now, tell me about you. Do you want me to shut up or do you want me to talk? Litong tanong ni Samuel. Pinukol niya ito na masamang tingin. Fine, I run away. Mahinang amin na lalaki. Huwag mo sabihing may tinatakbuhan kang krimen. Napasinghap si Crystal. That's offensive. Have you seen a criminal as good-looking as me? Ganoon talaga yata ang ugali na lalaki. He's too unserious. You're too full of yourself. Mali ko kung anong background mo. I'm welcoming a total stranger in this house. And yes, it's my fault. Huwag mo na ako sisihin. Pero malaking problema tong pinasok ko. Kaya please, may tinakasan ka bang krimen? Paano kung madami ako kung gano'n? Bakas ang pag-alinlangan sa mukha ng lalaki. Samuel, what is that you're running from? Humugot muna ito ng malalim na hininga bago nagsalita. Kasal ang tinakbuhan ko. Bulong nito. Sandali siya natahimik. Kasal mo? I don't want the marriage. Seryoso ng saan nito. At ano, habang buhay mong tatakbuhan yan? I won't let you stay here forever. Labas na ako dyan, Samuel. I know. Once I recover, I'd leave. Like I promised, babayaran kita sa tulong mo, Crystal. Mapanghusga ang mga matang tinitigan niya ito. I just told you my story. Iniwan ako sa ere ng taong mahal ko. Kaya nga kung anong kabaliwan ang nagawa ko, di ba? Ikaw naman, mismong kasal mo ang tinakbuhan mo. She must be devastated. Our case is different. I don't love her. I don't think she loves me too. Besides, I want to keep my life away from scrutiny. Gusto ko ng tahimik na buhay. Paliwanag ni Samuel. Hanggang doon lang ang sinabi ni Samuel. Kaysa pilitin ng ayaw, kusang hinanap ni Crystal ang sagot sa kanyang mga tanong. This man was mysterious. Siguro'y private person ito kaya walang information ang lalaki online. Kuryoso niyang tinignan ang trending na blind item ngayon. Si famous actress turned model, hindi sinupot ng mayamang groom. Hiyang-hiya ang ate mo dahil naibigay na raw ang wedding invitation sa mga bigating guests. Sa dinami-rami niyang admirers, ano kayang dahilan kung bakit tinakbuhan siya ni rich guy? You really can't have every man in the world. Anang post. Sadyang capitalize ang letrang E at M sa phrase na every man. Kung noong binasa niya ang mga komento kung saan pare-pareho ang hinuha ng netizens. Eva Montero? Anya matapos mabasa ang mga komento. She's a famous fashion designer in the country. Dati rin itong modelo at artista hanggang sa nakilala ito sa fashion world. Iyon ang unang lumabas nang itipa niya ang pangalan ni Eva Montero sa search bar. Napapitlag siya nang may kumatok sa bukas sa pinto. Crystal, dinner's ready. Ani Samuel. Tulak nito ang wheelchair. Nakabihis na rin ang bagong t-shirt na itim at gray sweatpants. Kwento ni Kuya Doming, ngayon ka lang ulit bumisita rito. Kakain ka raw kung anong oras mo gustuhin. Nakasimangot pa nitong saad. Exactly. Tipid niyang sagot saka pinatay ang computer. It's 7 already. May inumin pa akong gamot, remember? Eh di kumain ka. Pabalang na sagot niya. I'm a guest. You're the host. Come on, sabay na tayo. Marahas ang hiningang pinakawalan ni Crystal. Lumawak naman ang ngiti ni Samuel nang makita siyang tumayo. Are you working? Nandito ka lang sa kwarto mo for the whole day. Anong trabaho mo, Crystal? Tanong pa nito. No personal question. Unless, sagutin mo rin ang tanong ko. Sabi ni Kuya Doming, may jewelry shop ka. Are you checking some inventory? That's why your name is Crystal. Is that a family business? Daldal pa ng lalaki. Alam mo naman pala nagtatanong ka pa. Wait, sinichismis ako ni Kuya Doming? Natawa ang lalaki. Huwag mo siyang pagalitan. I had to ask him. You're not telling me anything about you.
Rason nito. Aba, wala rin akong alam tungkol sa'yo. Sino ka ba talaga, Samuel Olivario? Even the internet can't answer me. Huminto ito sa pagtulak ng gulong. Tumigil din tuloy siya sa paghakbang. Is that what you're doing? Trying to stalk me online? Umirap siya at ngumiwi. There are things I really can't say, Crystal. Matama niya itong pinagmasdan. The woman that you're supposed to marry, sikat pa siya? Sabi mo gusto mo ng tahimik na buhay. So by marrying her, hindi maiiwasan na ma-expose ka sa public. Tama ba? Lumakas ang kutob niya nang mabasa ang gulat sa mukha ni Samuel. Oh my gosh, tama ako, Samuel? Dagdag niya, tumango ito. May nakita akong blind item. Kanina lang. I hope it isn't some coincidence pero tugman-tugma sa nangyayari ngayon. Is she a fashion model? Usisa pa niya. I guess it can't be kept as a secret. Yes, Crystal. I left a big mess at home. Si Eva Montero ang dapat kong pakasalan. Natutop niya ang bibig. Ikaw ang mayamang groom sa blind item. Hindi makapaniwalang bulong niya. If Eva Montero's supposed to be your wife, malamang alta ka na gaya niya. Siguradong hinahanap ka ng pamilya mo. Giit niya pero ayaw na naman itong magsalita. Napasinghap siya ng may napagtanto. Kaya pala nagmamadali ka ng araw na yun. Sa isip-isip niya. I know you're stressed out. Malaki yung utang na loob ko sa'yo, Crystal. Babayaran kita. Just let me recover for a while. Anang lalaki. Wala sa sariling lumapit sila sa dining table. Inalalayan ni Kuya Domeng si Samuel sa upuan. Mama, may gusto ka bang ipabili? Dadaan ako sa palengke bukas para sa feeds ng mga baboy. Anang matanda. Ililista ko po, Kuya. Salamat. May piggery kayo? Pwedeng patingin? Nakangiting tanong ni Samuel. Gusto niya sanang barahin ng lalaki. Pinigilan niyang bibig nang makitang excitement ito. Bukas na lang, sir. Madilim na rin Mahihirapan kayo sa daan. Ani Kuya Domeng. Sige kuya, saluhan mo na kami. Ang bilis namang maging close ang dalawa. Kinaumagahan, sinubukan ulit ni Crystal ang mag-research tungkol kay Eva Montero. Ngunit laking gulat niya nang tila naghalong bula ang blind item. I shouldn't stress myself over this. Kapag gumaling na siya, hindi na magkukrus ang landas namin. Ay, makapag-jogging na nga lang. Bulong niya pa sa sarili. Puting t-shirt at itim na short ang suot niya. 5:00 pa lang ng umaga. Habang tinali niyang sintas ang rubber shoes, natanaw niyang hinahanda ni Kuya Domeng ang bike nito. Magandang umaga, ma'am. Magandang umaga rin, Kuya. Pupunta ka na sa palengke? Oo, ma'am. May dadagdag ka po ba sa listahan? Paubos ng prutas sa ref. Mukhang mahilig si Samuel sa oranges. Damihan niyo na lang po yun. O sige, ma'am. Pumihit siya sa kahabaan ng kalsada para simulan ng jogging. She felt better and more energized. Ilan linggo ring tumigil ang mundo niya at ngayon lang pinawisan ulit. Himala, hindi ko na iniisip si Greg. I'm not even crying anymore. Huminto siya na mapagtanto iyon. Saktong may pulang kotseng tumigil malapit sa kanya. Excuse me, miss. Dumungaw sa bintana ang isang lalaki. He's good-looking and familiar. Parang nakita na niyang itsura nito sa kung sino. Yes, how may I help you? Anya. I'm kind of lost. Is this the Soriano Road? I need to get to St. Mary's Hospital. Anang lalaki sa matigas na Ingles. You're a kilometer away from there, sir. Thank you. Ngisi nito bago nagmaneho paalis. Hinihingal siyang tumakbo pabalik sa farmhouse. Bumagal ang hakbang niya na matanaw si Samuel sa pinto sakay ng wheelchair nito. Good morning, Crystal. Inabot na lalaki ang isang towel at tumbler. Thanks. Kumusta pakiramdam mo? Better. Ilan days pa. Feeling ko kaya ko na maglakad. Mabuti naman kung ganon. Mabilis kang gagaling. Mabilis ka rin makakalis dito. I know. Matatagalan ba si Kuya Domeng? Itutur niya ako sa piggery niyo. Anang lalaki. Are you serious? Why are you glaring at me? Bawal ko bang tignan ng mga baboy niyo? Para kang bata. Panunuya niya rito. At ikaw laging galit. Maaga kang tatanda. Pangaasar nito. Umirap siya at hindi na ito pinatulan.
Nang dumating nga si Kuya Doming, muntik pang matumba si Samuel sa pagmamadaling lumabas. Mag-ingat ka nga! Saway niya. Sumama na lang siya dito dahil nakakaburyo na rin sa farmhouse. Hindi ka pa nakakakita ng baboy, sir? Tanong ni Kuya Doming. Tulak nito ang wheelchair ni Samuel. First time sa personal, kuya. They taste good too. Yung minudong gusto mo, baboy yun. Sabad niya. Ganon nilang ang reklamo ni Samuel. Nang makalapit sila sa koral, automatikong ubingay ang mga baboy doon. Can I touch them? Excited pantanong na lalaki. Binuhat ni Kuya Doming palabas ang isang biik. Damilog ang mga mata ni Samuel nang tuluyang mahawakan yon. Anong pangalan mo? Bulong na lalaki sa biik. Halos lumuha si Crystal sa kakatawa. Ang lakas ng tama na lalaking ito. Maging si Kuya Doming ay napangiti rin sa inasta ni Samuel. You look stupid. Tumatawang sambit niya. Her laughter slowly died when she realized something. Unang beses yun na tumawa siya matapos ang ilang linggong pag-iyak. And it felt so good. Tumulong din si Samuel sa pagtakal ng feeds. Biglang nag-ring ang cellphone niya sa gitna ng panonood dito. Crystal, galing ako sa shop. Wala ka? You deactivated your accounts too. I'm worried. We are worried. Nasa kondo ka ba? Bungad ng kanyang ina. Nasa farmhouse me. I just need some fresh air. Mini vacation na rin. Alibay niya. Gusto mo puntahan kita? Huwag na, mama. Malakas niyang hiyaw. Agad na bumaling si Samuel sa dako niya. Bakas ang pangamba sa mga mata nito. I meant, I'm a grown-up. Heartbreak lang to. I appreciate that, okay? But I really just need my time alone. Paliwanag niya. We're always here for you. Kami ng dati at kapatid mo. By the way, wala pa rin balita sa nakabangga kay Greg. I don't think they would continue the lawsuit though. Madadali na rin kasi ang kasal. Abala nga naman ang magkaso pa. They should just focus on the wedding. Am I hearing that right? Mukhang may good effect ang me time mo. You sound unbothered now. Masayang tugon ng mami niya. I have to. Ako lang din ang talo kapag hindi ako nag-move on. Sagot niya. It wasn't a mere alibi. Nakahinga siya na maluwag dahil wala ng kaso. Totoo ring baliwala na sa kanya si Greg. I'm so proud of you, anak. Banding tayo soon, okay? And remember, yung upcoming debut ni Chelsea. Of course, how can I forget that? Okay, anak. Take care. I love you. Love you too. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa. Pipihitasan siya na muntik niya pang mabunggo ang wheelchair ni Samuel. Hindi niya namalayang nasa likod niya ang lalaki. Are you okay, Crystal? Sinong kausap mo? Is that your ex? Nakipagbalikan ka na? Tila iritadong tanong nito. Si mami ang kausap ko, no? Babalikan ba ako nun ikakasal na nga sa iba? And what? Kung babalikan ka nga after what he did, tatanggapin mo? Napaisip siya sa tanong nito. Oo nga naman. Tatanggapin niya ba kung sakali? You look like you're considering it. Reklamo ni Samuel. Bakit nagagalit ka? I'm just concerned about you. Someone like him doesn't deserve you. Tila bili nito bago itulak ang wheelchair pabalik sa koral. Napakurap-kurap siya sa tinura na lalaki. I'm not taking him back. Kahit pa sabihing nagbagong isip niya, nagbago na rin ang isip ko. Pahabol na sabi niya. Dapat lang, you're worth it. It's his big loss. Saad dito nang hindi na siya nililingon pa. Bumalik ito kay Kuya Doming nang papaliguan na ang mga baboy. Ano ba problema na lalaking to? Mas affected pa kaysa sa akin. Bulong niya sa sarili. Samantala ay prenteng tinatanaw ni Samuel si Crystal sa malayo. Memoryado na niya ang routine ng babae. Magja-jogging ng madaling araw at pagkatapos mag-aalmusal. Sunod ay magiging abala na ito sa computer. Sir, mauna ka na pong kumain. Mamaya pa yan si Ma'am Crystal. Ani Kuya Doming. Sabay na kami kuya. Thank you. He shouldn't be feeling contented. Injured ng kaliwang binti at nabangasan pa ang kanyang mukha. Pero hindi niya maiwasang sumaya. He found freedom in his situation with Crystal. Sir, atin-atin lang to ha. Nagtataka kasi ako. Boyfriend ka ba ni Ma'am? Kung hindi ka niya boyfriend at kaibigan lang, bakit ayaw niyang ipasabi sa mami niya? Wag lang talagang malaman ni na Ma'am Lorena at tiyak na mayayari ako.
Sumbong na matanda. Does it look impossible, kuya, na maging boyfriend niya ako? Paglilihis niya ng usapan. Hindi sir, bagay na bagay kayo. Kaya lang, ang alam ko'y may boyfriend din si ma'am. Minsan na silang bumisita rito eh. Ano nga pangalan nun? Greg yata. Kabit ka ba ni ma'am? Bakas ang kaba sa tanong nito, sumimangot siya. Wala na sila nun, mahabang kwento kuya. Let's say Crystal and I are good friends. Mabait na kaibigan si Crystal para patuloyin at alagaan ako dito. Ikaw din kuya, susuklian ko yung pagtulong niyo sa akin. Natahimik sila na makitang pabalik na ang babae. Tila nag-slow mo sa paningin niya ang pagtakbo nito. Hapit ang pink nitong sando at pink din ang leggings. Nakapusod ang buhok nito at kahit pawisan, parang presko pa rin itong tignan. Good morning, Crystal. Nakangiting bati niya sabay abot ang towel at tumbler dito. Thanks. Hinintay mo ulit ako? I told you okay lang kung mauna ka na mag-almusal. Magbibis lang ako saglit. Paalam ng babae. Tinapik ni Kuya Domeng ang balikat niya. Magkaibigan talaga kayo, sir. Bakit parang may iba sa ngiti mo? Tukso na matanda. Tinawanan niya lang ito. Tulungan na kita, sir. Ani Kuya Domeng nang makalapit sila sa dining table. Hindi na kuya. I'll see if I can do this myself. Tinukod niya ang braso sa mesa para suportahan ang sariling makaupo. Samuel, huwag mong pilitin kung hindi mo pa kaya. Rinig niyang saway ni Crystal. Kaso, nakatayo na siya. Medyo nanginig ang binti niya sa biglaang pagkilos. How will I know if I don't try? Giit niya. Naramdaman niya ang pagdampi ng pala dito sa kanyang likod. He suddenly stopped, as if dizzied by her scent. Matamis ang pabango ni Crystal at hindi niya mapigilang matulala rito. Alam ko may usapan tayo, but you don't have to force yourself. Pinapalisa ba kita? If you're so eager to recover, then give your body some time. Seryosong sabi ng babae. Nagkatitigan sila dahilan para mahigit niyang hininga. Malamlam ang mga mata nito. Sapat ang tangos ng ilong habang napakapula ng labi. Her skin looked flawless too. Samuel, nakikinig ka ba? Umiwas siya ng tingin sabay tango. Sandali siyang pumikit ng tila magwala ang dibdib niya. Yes, Crystal. Paus niyang bulong. Kailangan ko palang umalis bukas. I need to check my shop. Responsable naman ang mga tauhan ko pero iba pa rin kapag nandun ako personally. He'll be fine here, right? Close naman kayo ni Kuya Domeng. Pag-iiba nito ng usapan. Babalik ka pa ba? Of course. Gusto mo bang ipamana ko sa iyong farmhouse, Samuel? Gumiti siya sa kabila ng pagiging sarkastiko nito. That's not even my point. Baka lang hindi mo na ako balikan eh. Natatawang sagot niya. Mas lumawak pa ang ngiti niya nang umangat ang kilay ni Crystal. Maaga siyang gumising kinaumagahan. Paika-ika ang hakbang niya pero alam niyang naninibago lang ang binti. He should start walking more to make his recovery quick. Samuel, umupo ka nga! Pulilas si Crystal nang abutan siya sa kusina. Simpleng cream of shoulder at trouser ang suot ng babae. I made you a coffee, Crystal. Black without sugar, right? Kaka-recover mo lang, Samuel. Huwag mong biglayin ang katawan mo. I'm fine, Crystal. Come on, here's your coffee. Thanks. Ay ng babae sabay hingang malalim. Anong oras ka gumising? I can't sleep the whole night. Sinasabi ko na nga ba, maybe your body's acting up. Kagagaling mo pa lang kasi, ang ligalig mo na agad. Irritableng sambit ni Crystal. Hindi niya maitago ang ngiti. Ikaw lang pinagagalitan na masaya pa. Masungit pa nitong dagdag. Do you want me to cook? No need, aalis na rin ako. Sigurado kang kaya mo na? Oo, Crystal. You're in a rush? May emergency ba sa shop mo? Mabilis itong inubos ang kape. Magdadrive pa kasi ako. I have to go now. Crystal. Pigil niya rito. Marahan siya lumapit sa babae. Inilahad niya ang palad dito. Nagtataka man, tinanggap nito yun. Lakas loob niyang hinila ito sa isang mahigpit na yakap. Thank you so much for everything. Hindi kita makakalimutan, Crystal. I'm so lucky to have crossed paths with you. Take care of yourself. Bulong niya. Umawang ang bibig niya na yakapin din siya ni Crystal. Alagaan mo rin ang sarili mo, Samuel. His heart almost jumped out of his chest. Hinatid niya ng tingin ng kotse nito paalis. Kunatoon niyang pinagmasdan ang dumaang sasakyan.
It's been roaming around the street. Napapansin niya yun tuwing nagja-jogging si Crystal sa labas. Napamura siya nang huminto iyon sa tapat ng bukas na gate. Maya-maya pa, sumilip sa bintanang isang lalaking malaki ang ngisi sa labi. Ay saak! Bulila si Samuel. Natuntun siya ng kanyang pinsan. Hindi maintindihan ni Crystal kung paanong sabay na gumaan at bumigat ang puso niya. Kahit nang magmaneho at makarating sa shop, paulit-ulit niyang narinig sa isip niya ang boses sa Samuel. At ang masama, tila nagre-react ang puso niya doon. Umayos ka, Crystal. You don't know him at all. At aalis na rin siya for Pete's sake. Huwag mo sabihing within weeks, na-attach ka na. That's stupid. Galing ka sa long-term relationship. Naninibago ka lang. Paalala niya sa sarili. Ma'am, may tumatawag po. Tukoy ni Yola sa cellphone niya. Tumango siya at nagtungo sa mini office para sagutin yon. Napatawag ka, Kuya Domeng. Ma'am, may iniwan pong cheque si Sir Samuel. Isa po sa akin, isa rin po para sa'yo. Kumunata noon niya. Iniwan ka, Kuya? Opo, ma'am. Pasasalamat niya raw po sa atin. Sabihin ko na lang daw po na alis na siya. Anang matanda. May kung anong gumuho sa kanyang dibdib. Umalis na siya? Anya, ngunit nagmistulang bulong niya yon sa sarili. Kani-kanina lang, mama. Sa'yo na yung pera, Kuya Domeng. Halos malasahan niya ang pait sa kanyang bibig. Iyon naman ang usapan nila, hindi ba? Gayunman, hindi maiwasan ni Crystal ang makaramdam ng pagkadismaya. Ate Crystal! Samantala ay salubong ng bunsong si Chelsea. 10 taon ang tanda niya rito. Malapit na rin itong magdebu at siguradong apektado ang kapatid sa nangyayari sa kanya. Are you okay? What do you want to eat? Gusto mo ng cookies? Magbibake ako. Malambing na alok nito. Hinalikan niya magkabilang pisngi ni Chelsea. Sure, thank you baby. Saktong lumabas mula sa kwarto ang mga magulang niya. Agad din siya niyakap ng mga ito. Finally, you're home. Anang mami niya. Krista, we're always here for you. Alam mo yan. Sabi naman ng kanyang daddy Ben. I'm okay now. I'm sorry, pinaglala ko kayo. Siguradong na-stress ang mga ito sa kanya. Sa halip na pag-usapan siya, minabuti niyang magplano na lang sa magiging debut ni Chelsea. May naiisip ka na bang team? Sa accessories, wala nang problema. Just visit my shop and take whichever you want. How about your gown? Dapat may fitting ka na. Do you want it tailored or mag-rent na lang? Tanong niya rito. I have no idea, ate. Magtingin-tingin tayo sa boutique. Maraming bagong display sa malls. Suwestyon ang mami nila. Iyon nga ang ginawa nila. Iwinaksi muna ni Crystal sa isip ang lahat na nangyari. Abala siya sa pagpili ng gowns para kay Chelsea nang hatakin siya ng ina't kapatid. Ate, lipat tayo. Aligaga nitong bulong. Ayaw mo rito? You didn't check this yet. Anya. Nang bumaling sa kabilang banda ng boutique, napagtanto niya ang dahilan. Kasama pala ni Greg ang fiancé nito. Taliwa sa inaasahan, hindi nag-react ang dibdib niya. Pinagmasdan niya pa ang dalawa, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang pakiramdam. Anak, tara na. Anang mami niya. Umiwas siya ng tingin nang mapansing matalim ang titig sa kanya ng fiancé ni Greg. Wala na akong pakialami. Magsama sila kung gusto nila. Bibi, dan ka lang sa shop ko, okay? Alam na yun ang staff ko. Bilin niya pa sa kapatid. Nang makahanap ng gown, hinatid niya rin ang dalawa sa bahay. Nagpaalam si Crystal na uuwi muna siya sa kondo para maglinis. Sinalubong siya ng mga bote ng alak pagka-uwi. Ebidensya iyon ng heartbreak niya dahil kay Greg. I didn't feel any pain when I saw them. Nakamove on na ba ako? Bakit parang ang bilis naman? Puna niya sa sarili. Pero hindi niya maintindihan kung bakit mabigat pa rin ang kanyang dibdib. Biglang sumagi sa isip niya si Samuel. Kumusta na kaya lalaking yun? Ano bang pakialam mo, Crystal? Umalis na siya. Ibig sabihin, hindi na niya kailangan ng tulong mo. Singhal niya sa sarili at naglinis na lang. Naging abala siya sa jewelry shop kinabukasan. Malapit na ang Valentine's Day, kaya maraming customer ang nagagawi. Welcome to Golden Crest! Rinig niyang bati ng mga staff niya sa labas. Napatigil siya sa pagtipa ng mga numero nang kumatok si Yola. Ma'am, gusto ko makausap ng isang client.
Tumayo siya agad. Naabutan niya ang sopistikadang si Mrs. Cruz. Plakado ang kolorete sa mukha. Wala rin ni isang tikwas sa nakapusod nitong buhok. Minsan na niya nakita sa sikat na fashion line ang kulay krema nitong bestida at shoulder bag. Avid collector si Mrs. Cruz sa mga jewelry. Kasama ito sa top buyers ng kanyang shop. Hello, madam. Nice to see you again. Bati niya sa bumeso. I visited last time kaso wala ka. On leave ka raw kaya hindi na lang din ako nag-email. Gusto ko sanang imbitahan ka, Crystal. We're having a VIP collection showcase next month. Malay mo, lumawak pa ang reach nitong shop. Napangiti siya. I'd love to join. Let's discuss this in my office, madam. Anya. Kasabay ng paghahanda sa showcase, hindi na rin magtanda-ugaga si Crystal sa debut ni Chelsea. Sa makalawa gaganapin ang party kaya abala rin siya sa mga detalye. Bagay ito sa gown mo, baby. Alok ni Crystal sa simpleng gold necklace. That's so cute! Pero expensive naman ate, hindi ka lugi. I told you, you can take whichever you want. May ganitong necklace din sina Alexi Rose at Miranda Quintos. Banggit ito sa kung sino. Artista ba yung tinutukoy mo? Yeah, pati si Eva Montero. Dagdag ni Chelsea. Natigilan siya. Sa isip niya, walang ibang kadugtong ang pangalang iyon, kundi si Samuel. Is he fine now? Siguro magaling ng pinti niya ngayon. Oh, stop thinking about him. Tahimik na saway niya sa sarili. I will take this, ate. Thank you. I'm so lucky na may kapatid akong jeweler. May nabasa ako about Eva Montero, yung blind item. Pasimpleng usisa niya. Chismis, walang magawang admin ng page na yon. I don't believe it. Sinong aayaw kay Eva Montero? Hindi umimik si Crystal. Kinuha na lang niyang iba pang collections para makapili ang kapatid. Eleganteng black and gold ang motif ng hotel para sa kaarawan ni Chelsea. Ngiting-ngiting pinagmasdan ni Crystal ang kapatid sa suot itong gown. Crystal, iha. Bati ng kanyang tita Rita. Good evening po, sina tito? Ano pa nga ba, nagiinom kasama ang daddy mo. Naghiwalay na pala kay ni Greg? Hilaw ang ngiting ibinigay niya rito. Panglima ito sa relatives niya na nagtanong tungkol sa lalaki. She couldn't blame them. 5 taong relasyon din yon. Hay, sayang kay ni Greg. Akala ko pa naman kayo na sa dulo. Doktor ng anak ng kumari ko, matangkad at gwapo rin. You should meet him. Go out on a date, Crystal. Hindi ka na bumabata. Kailan mo balak mag-settle down? Ang mga pinsan mo pamilyado na. Nag-migrate na rin abroad. Ikaw na lang naiwan dito. Mas gusto ko rito, tita. At saka, I'm taking my time. Hindi naman po ako nagmamadali. Laking pasalamat niya nang tawagin ng Master of Ceremony ang kanyang pangalan. Gumiti siya sa stage habang nagbibigay ng mensahe kay Chelsea para sa 18 candles. I love you, baby. Enjoy life, okay? I'm always here for you. Anya sabay halik sa pisngi nito. Tinapos niya agad ang sasabihin saka nagpahangin sa parking ground. Minsan, matalas ang dila ng tita Rita niya. Alam niyang malapit na siyang mawala sa kalendaryo. Inakala niya rin naman sila ni Greg ang magkakatuluyan. Nagsayang lang pala sila ng panahon. Pero sa kanilang dalawa, batid ni Crystal na siyang kawawa sa paningin ng iba. Kumirot ang kanyang dibdib sa isiping yun. Do you realize what you've done, Samuel? How could you be that coward and selfish? You're what? Near 30. Tumatanda ka yata ng paurong. Sa kabilang banda ay bulyaw ng lolo rigor ni Samuel. Sinamaan niya ng tingin ng pangising-ising pinsan. Lolo, tignan mo, mukhang galit pa sa akin. Sumbong ni Isaac dito. Mabuti na lang maaasahan si Isaac. I was close to removing your other cousins from my last will. Akala ko itinatago at pinagtatakpan ka lang ng mga yon. Saan ka natunto ng private investigator? Sa sulok ng syudad. Kinakasama mo bang babae yon? Is that why you run away from your supposed marriage? Ano, buntis na ba? Sunod-sunod ditong paratang. Lolo, you're overthinking this. Ay kung tadyakan ko pa yung binti mo. Masakit ka sa ulo kayo ng mga pinsan mo. Hindi ako lolo. You know, I obey you all the time. Mapang-asar na singit ni Isaac. Ano Samuel? Kinakasama mo bang babae yon? He loved that idea though. Technically, parang nga silang live-in ni Kirsten. Chills run through his spine. Kinilig siya sa napagtanto.
You didn't have to embarrass Eva. More so our family. Kung meron ka na palang nobya, sana yung sinabi mo. Ipakilala mo sa akin na babae yun. And you will pay Eva for damages. Tumango siya. I don't want the wedding, Lolo. I understand if you'd take my inheritance. Anya. Talagang tatanggalin ko! Galit na galit ang matanda. Alam niyang hindi ito magdadalawang isip na alisan siya ng mana. Samuel didn't mind though. May sapat siyang properties and investments. Wala na ring problema kung kunin nito ang pamplantation niya sa Zamboanga. Katunayan, hindi naman siya umuo sa kasal. Pero wala rin siyang sinabing ayaw niya. He wasn't man enough to face his grandfather. Takot siyang madismaya ito kung kaya mas madali ang umalis. At kung ibabalik ang panahon, tatakas siya ulit lalo't nakilala niya si Crystal dahil doon. Samuel, dalhin mo rito babae yun. Pasalamat ka, hindi ka napuruan sa aksidente. Your stupid move almost killed you. Tinuko ni Lolo Rigor ang baston para suportahan ang sarili sa pagtayo. Sa kabila ng panghihina, hindi napawasan ang autoridad nito sa mansyon. As for Eva, I can't abandon her. She's my great friend's granddaughter. Isaac, tawag nito. Yes, Lolo? Sa inyong magpipinsan, hindi ka naging sakit ng ulo sa akin kahit minsan. Kapag nagkataong may alisan ako na mana, ililipat ko na lang sa pangalan mo. You're going to marry Eva. Deklara nito. Dahilan para mamilog ang mga mata ng pinsan niya. Halos mamutla ito sa narinig. Makakaalisa kayo. Iyon lang at tinalikuran sila ng matanda. Tumayo siya at umambang aalis. Where the hell are you going? It's your freaking fault! Mariing singhal ni Isaac. Best wishes, Isaac. Sa kabilang banda, ilan sa premium collection ang dinala ni Crystal sa event. Si Yola ang mag-entertain ng guest na lalapit sa spot nila, habang abala naman siya sa pakikipag-usap sa iba pang exhibitors. Kapag VIP ang kliyente ay saka lang siya tinatawag ni Yola. Ma'am, may VIP na gusto ng recommendations niyo mismo. Balita nito. Lumapit siya agad sa lalaking itinuro ni Yola. Maaliwalas tignan ang suot itong puting v-neck polo at itim na pantalon. Good morning, sir. How may I assist you? Ngunit napawi ang ngiti niya nang tuluyan ito makaharap. Samuel, I want your most expensive ring. Sinuri niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Parang walang nangyaring aksidente rito. Ma'am, kinakausap ka niya. Pasimpleng bulong ni Yola. Itinikop niya ang bibig. Sorry. How may I help you? Kunot noon tanong niya dahil ang formal nitong makipag-usap. I need an engagement ring. Sure, we have here our premium collection of solitaires here. Platinum, D in color, VVS1 in clarity. This round brilliant cut has the maximum sparkle. But if you prefer other cut types, we also have radiant, princess, oval, pear, cushion, and emerald. Which do you think is the best? Sakalang napagtanto ni Crystal ang nangyayari. Nagkaayos na yata sina Samuel at Eva. Wala namang ibang dahilan para bumili ito ng singsing. Bigla siyang nawala ng gana. Round Brilliant is a top choice for premium solitaire. But this cushion cut is the most romantic. Nanghihinang sabi niya. Okay, I will take the cushion cut. Excellent choice, sir. Hinayaan na niya si Yola para sa billing at invoice sa Samuel. Inabangan niya kung lilingon ito pabalik pero dire-diretsong umalis sa lalaki. Mataas ang sales nila ng araw na yon. Marami rin siya nakuhang connections. Even Mrs. Cruz was impressed. Gayunman, hindi niya magawan sumaya. Nagkataon lang sigurong dito siya napadpad. Pero bakit hindi niya ako kinausap? May pinagsamahan naman kami kahit papano. Magaling na siya. So back to strangers na ulit? Anya sa sarili. Iyon naman talaga ang sinabi niya kay Samuel. Pwede na silang magkalimutan kapag nakarecover na ito. Mariin siya napapikit sa inis. Hindi niya maintindihan kung bakit nagmamaktol ang puso niya. Yola, restroom lang ako. Lumabas siya sa boutique lounge ngunit napahinto rin sa koridor. Crystal, sambit ni Greg. You're one of the exhibitors? Nasa loob pa si Tricia. Tukoy nito sa fiancé. Excuse me. Crystal, sandali. Pigil nito nang umiwas siya ng daan. Tinitigan niya lang ang lalaki. Pinakinggan niya ang dibdib.
Magaan siyang huminga dahil walang saya, galit o sakit sa pagtibok niyon. Ano yon? I know that what I did was unfair. Pero unfair din kung ipagpapatuloy pa natin kahit hindi na kita mahal. Sana maging masaya ka para sa amin ni Tricia. She's always there for me. She understands my wants and needs. Mabilis siyang umiling. Napaka-insensitive talaga ng hinayupak. Bahala na kayo sa buhay ninyo, Greg. Hindi ko na kailangang marinig pa yan. At saka talagang closure natin random lang? Dito pa sa sulok ng mall? Natatawang sabi niya. Bakit? Saan ba dapat? Sabad ang kung sino sa likod niya. Trish, exhibitor si Crystal Siva. Nagkataon lang. Paliwanag ni Greg dito. Nalisik ang mga mata ni Tricia. Registered guest kami rito. It's an exclusive invite since family friend kong organizer. What's your alibi, Crystal? Last time I checked, wala pang shop mo sa Lisan Jewelers. Naghahabol ka ba kay Greg? Paratang nito. Tiimbagang na binalingan niya ang babae. Aba, girl. Ikaw tong umaaligid sa kanya nung kami pa. Ngayon nakuha mo na, solohin mo. Isaksak mo sa baga mo. Napatras ang babae, lalo't may mga dumaang nakarinig sa kanya. Oh, nasaan ang tapang mo ngayon? Hamon niya pa. Bitter ka lang kasi akong pinili. Ako ang mas worthy at mas wife material. Sige nga, bakit akong pakakasalan? Tricia, tama na. Saway ni Greg dito. Akala mo ba hindi ko alam na kinukulit mo si Rosie? Napilitan pa siyang sabihin sa'yo ang detalye ng kasal namin. Pahiya ka naman. Inayawan ka na't lahat, naghahabol ka pa rin. Nanggagalaiting sabi pa ni Tricia. Maya-maya pa'y natigilan ng babae. Teka nga, the night before, umiyak ka pa kay Rosie. Tapos na aksidente si Greg, biglang unbothered ka na. To think na kasama namin ang mami mo. Imposibleng hindi ka niya sinabihan. Where were you that time, Crystal? May kinalaman ka ba sa nangyari? Maging si Greg ay napatitig sa kanya. Mapanuri ang tingin ng mga ito. Umakyat tuloy ang kaba niya sa lalamunan. Hindi siya nakapagsalita. Halos tumalon si Crystal sa gulat nang may brasong pumalibot sa kanyang baywang. Babe, kanina pa kitang hinahanap. Oh, you're meeting with your clients. Hi, I'm Samuel, Crystal's boyfriend. Pakilala ng lalaki kina Tricia at Greg. Naistatwa siya sa kinatatayuan. Hanggang sa mag-walk out ang dalawa, patuloy ang karambola sa kalamnan niya. Samuel, akala ko umalis ka na. Tila naliniyong sabi niya, humakbang siya agad palayo rito. Maybe you should keep me by your side para hindi ka na naguluhin. What do you think? Ngumiti ito. Umirap siya nang maalala ang biglaan nitong pag-alis. May patanong-tanong ka pa kung babalikan kita. Ikaw tong umalis na walang paalam. And you had the guts to smile at me. Binigay ko kay Kuya Doming ang pera mo. Sobra yun, kaya ibabalik ko sa yung iba. Napakamot ito sa ulo. No, keep it. Kulang pa yun. I'm sorry, Crystal. Ayoko hintayin ka para magpaalam. I just didn't want to say goodbye. Baka hindi ko na gusto yung umalis pa. Tila may kuryenteng gumapang sa kanyang dibdib. Talaga? Sinasabi mo lang yan kasi nagkita ulit tayo. Napadaan ka lang ba dito? Kunot noon tanong niya. I looked for your shop. Nalaman ko sa organizer na invited ka rito. So, I sponsored the event as well. Gusto ko mag-sorry. Hindi naman kailangan. Binayaran mo pa kami ni Kuya Doming. After all, we're still strangers. Ang mahalaga, okay ka na. Sige, Crystal. Lokohin mo sarili mo na para bang hindi ka affected nung umalis siya. Sa isip-isip niya. Strangers after what we shared. Nagsama na nga tayo eh. Giit ni Samuel. Over ka naman sa nagsama. Totoo naman. Technically, para tayo nag-live-in. Kilabutan ka nga, Samuel. Umurong ng ihi ko. Makabalik na nga lang sa event. Asik niya rito. Hintayin kita rito, Crystal. Let's talk, please. Pahabol pang sambiti Samuel. Ikinubli niya ang tumakas ang ngiti sa labi. Matapos ang event, iginiya siya ni Samuel sa karatig na restaurant. Ibinili na lang niya kay Yola ang shop. Nagpakita ka na ba sa family mo? Panimulan niya. Yes, my cousin found me. I had to go back with him. In one way or another, I need to face the consequences of my actions. Nakailang baso na siya ng tubig pero nanunuyo pa rin ang kanyang lalamunan. So, magpapakasal ka na. Ang ganda nung singsing na pinili mo. Anya rito. May parte sa loob niya ang nagdarasal. Sana'y hindi ang isagot ito.
Kaya gano'n na lang ang disappointment niya nang tumango si Samuel. Congrats. It's not too late to start over again. Big catch pa naman si Eva Montero. Kunwaring sagot niya. Sumubo siya ng in-order na pasta. Ni hindi niya yon malasahan. Siguro'y dahil matabang din ang pakiramdam niya. That was your ex and his fiancé, right? How are you feeling? Imbes ay tanong nito. Kung ang iniisip mo masasaktan ako't mababaliw na naman, hindi na mangyayari yun. Nakamove on na ako. Biglang lumawak ang ngiti ni Samuel. Talaga? Yep, 100%. Don't cry over spilled milk, ika nga. Anyway, baka may kaibigan kang available. Ipakilala mo kaya sa akin. I want someone who's good at business para tulong kami sa pagpapalago ng shop ko. Tawa niya kunwari. Nagsalubong ang kilay nito. You'll meet them but not for that reason. Pulong nito, bagay na narinig niya naman. I want to ask you for a favor, Crystal. Tila desididong sabi ni Samuel. Nanlamig ang katawan ni Crystal habang nakatayo sa harap ng malaking wooden door makalipas ang ilang araw. Formal na blue dress ang suot niya habang itim na long sleeve at slacks ang kay Samuel. I still don't know how you convinced me to do this. Singhal niya sa lalaki. Tumalim ang tingin niya rito, pero nanatiling mapungay ang mga mata nito. His grandfather wanted to meet her. Iyon ang pabor na hiningin Samuel. Ramdam niya sa lalamunan ang bawat kabog ng kanyang dibdib. Let's come in. Wait lang! Ano ba sinabi mo sa lolo mo? Bakit kailangang makilala pa ako, ha? Kabadong tanong niya. It's because you saved me, Crystal. Gaya ng sabi ko, nag-hire sila ng private investigator para mahanap ako. Nalaman niyan tungkol sa'yo. Pinagsalikop ni Samuel ang kamay nila. Her heart suddenly stopped beating. Napatitig siya roon. Magugustuhan ka niya, Crystal. What do you mean? Bakit kailangang magustuhan niya ako? Pero naiwan sa ere ang mga salita niya dahil itinulak na nito ang pinto. Dumoble ang kaba sa kaibuturan niya. Nakaupo sa single-seater sofa ang isang matandang may hawak na baston. His look was cold and strict. Intimidating lalo't dahil nakasut pa ito. May komosyon sa gilid. Umawang ang bibig niya na makita ang mga kalalakihan sa bar area ng mansyon. Ang gagwapo, bulong niya. Mas gwapo sa akin? Inis sa tanong ni Samuel. Uminit ang pisngi niya. Iiling na sana siya nang dumapo ang tingin niya sa isang lalaki doon. Parang nakita ko na siya. That's Isaac. Siya nakahanap sa akin sa farmhouse mo. Anis Samuel. Oh, that's why he's familiar. Napagtanungan niya ako ng direksyon. Magkahawig kayo. Natahimik siya nang tumikhim ang matanda. Muntik pang mawala sa isip niya na pakikiharapan niya ito. Welcome to Casa Olivario. I'm Gregorio Olivario, the head of this family. But you may call me Lolo Rigor, iha. Bigla itong umiti. Lumapit siya agad para magmano. Isinenyas ito ang kabilang sofa, kaya nagmamadali siyang umupo. Hello po, Lolo Rigor. I'm Crystal Perez. I was told that you wanted to meet me. It's indeed nice meeting you, Apo. Nice to meet you po. Nagtatakan sagot niya. Binalingan nito si Samuel na nakatayo sa kanyang gilid. Kailan ang kasal niyo? Anong kasal? Gulantang niyang saad. What? Is he not proposing yet? Nakakahiya ka, Samuel. You cannot have a child out of wedlock. Anang matanda. A child out of wedlock? Sinong buntes? Ako po ba tinutukoy niyo? Pag-hysterical niya. Kaunti na lang, malalaglag ng panga niya sa sahig. Huh? I thought you're pregnant. Hindi ba't kaya ayaw ni Samuel na magpakasal kay Eva dahil nobya ka niya at nagsasama na kayo? Where are your parents? Kailangan makausap ko rin sila. Nalalaki ang mga matang tinignan niya ang lalaki. Samuel looked so guilty. Ano bang pinagsasasabi nito kay Lolo Rigor? It's a misunderstanding, Crystal. Ani Samuel. Wala po kami relasyon. Paliwanag niya naman dahilan para magsitawanan ang kalalakihan sa bar area. Didn't know you're that desperate, bud. Hiyaw ng isa sa mga yon. Manahimik kayo! Saway ni Lolo Rigor. Lolo, I wasn't able to clarify it last time. Hindi ko girlfriend si Crystal. Maliligaw pa lang ako. Saan ito? Para siya nabingi. Unti-unting kumalat ang init mula sa batok hanggang sa kanyang pisngi.
What did you say? Bulong ni Crystal. Manliligaw pa lang ako, Crystal. Sana may chance ako. Nakaredy na rin kasi ang singsing na gusto mo. Nakangising sagot ni Samuel. Nagsihiyawan ulit ang mga lalaki sa bar area. Suminghal naman ang matanda sabay hilot sa sentido nito. So, you did not run away to be with her? Litong tanong ni Lolo Rigor. I ran away because I was scared. I'm sorry for not being man enough to say what I want. Pero ngayon, Lolo, malinaw na sa akin kung anong gusto ko. Ani Samuel. Kung ako sa'yo, basta din mo na lalaking yan. Anang matanda. Lolo, how could you say that? Natawa siya. Para siya nakalutang sa mga narinig niya. Umamamukha nito nang badingan siya. Meet my family, Crystal. Those are my cousins. I hope I'm not pressuring you or what. Tuwid siya napaupo nang isa-isang magpakilala ang mga lalaking naroon. Hi, Crystal. I'm Noah. Pagpasensya mo na si Samuel, Torpe. Aamin lang pala. Kailangan pa ng emotional support. Oh, shut up. Crystal, I'm Isaac. We've met already. Stop crowding her. I'm Kael. Welcome to the family. I'm Radson, Kael's brother. Hi, ate. I'm River, Kuya Samuel's brother. Sayang wala si Kuya Direk. He's with our parents abroad. Naghalo-halo na ang mga boses nito na hindi niya masundan kung sino ang kausap niya. Hinatak ni Samuel ang kanyang kamay. Lolo, may we leave now? Anang lalaki. Nang tumango ang matanda, dali-dali siya nitong iginiya palabas. Crystal, are you mad at me? Anito nang nasa balkonahin na sila. Ha? I didn't mean to surprise you that way. Galit ka ba? Umiling siya. Siguradong kita nito ang pamumula ng kanyang pisngi. Akala ko nagkaayos na kayo ni Eva. Sa halip ay anya. I did her wrong. We talked and reconciled, Crystal. I also paid her for the damages I've caused. Kinagat niya ang labi sa katumango. No, I meant, akala ko tuloy ng kasal niyo. Para sa kanya pala ang singsing na siya mismo ang pumili. Huminga siya ng malalim. Sa sobrang gaan ng dibdib niya ay tila sumisikip yun. Manliligaw ka sa akin. Kinabahan pa ako. Akala ko ikakasal ka na kay Eva. Mariin siyang pumikit. Her heart was wild it would destroy her ribcage. Nang magmulat, nangilid ang luha sa kanyang mata. Crystal? Hey, did I say something wrong? Tungkol ba sa panliligaw ko? It's fine if you don't answer right now. I can wait. Why are you crying? Aligagang tanong ni Samuel. You like me? Yes, I do. I like you. Hindi ako makapaniwala. I thought it's impossible for me to open my heart once more. I've been questioning my worth, Samuel. Kung magmamahal ba ako, paano ko masisigurong hindi mali? Na hindi ako iiwanan ulit? Crystal, masama ba kung masaya kung hindi kayong nagkatuluyan? I'm mad that you were hurt and scared now. But at the same time, I'm relieved because it led you to me. Para bang tinutunaw ng malambing nitong boses ang lahat ng takot niya. Maybe, sort out your feelings first. What if gratitude lang yan kasi tinulungan kita? People help you in different ways. Ako man, tumutulong din sa iba sa parang kaya ko. Hindi naman ganitong naramdaman ko sa kanila, Crystal. I never tried pursuing someone since I can see myself settling down yet. Ngayon pa lang, that short time with you in the farmhouse, when you took care of me and shared breakfast with me, when you ran to me for your towel and tumbler, when you were so busy with your computer and I had to remind you not to skip meals. Nakangiting sabi ni Samuel. Samuel, masaya rin ako sa mga panahong yun. I was just trying to hide it in my sarcastic remarks. Litong-lito kasi ako kung paano nababaling agad ang atensyon ko sa'yo. Pakiramdam ko, mali na magkagusto agad sa iba. Bulong niya. Baka sa gulat sa mga mata na lalaki. You like me too? Singhap nito. I was ready to move on though. Inakala kong kayo na talaga ni Eva. Nakangising sabi niya. Dinungaw siya nito. May I kiss you? Mahinang tanong ni Samuel. Siya na mismo ang humila sa kwelyo na lalaki saka inabot ang labi nito. Laglag ang panga ng mga magulang at kapatid niya nang ipakilala niya si Samuel sa mga ito. Hindi naman mawaksi ni Crystal ang ngiti sa kanya mukha.
You did what? Singhap ng Mami Lorena niya. It's a long story, ma'am. Pero yun ang kwento kung paano kami nagkakilala. Kaya alam ko kung sinong gusto ko makasama. I cannot imagine being with anyone but him. Namula ang pisngi ni Samuel. Crystal, explain it slowly to them. Nangingiting saway nito. During your stay at the farmhouse, you're with him. Bakit hindi nagsabi si Kuya Doming sa amin? Tanong naman ng Daddy Ben niya. I asked him not to. Well, you guys might freak out. Ako man dito rin sa ginagawa ko. Ayoko mag-alala pa kayo. Then, why are you in such a hurry? Buntis ka ba, anak? Dagdag ng kanyang ina. She's not pregnant, tita. Not until we get married. Nahihiyan tanggi ni Samuel. Sabay na tinitigan ng mga ito ang singsing sa kanyang daliri. Kahit sino, iisiping buntis siya. Paano nung first month sa rin nila, nag-propose sa agad si Samuel. We're not getting any younger. Ayaw na po namin magsaya ng panahon. Siguradong sigurado ako sa anak niyo. Saad pa nito. I already met Samuel's family, Mom, Dad. Gusto nilang makilala rin kayo. Anya. Pinaypaya ng mami niya ang sarili. Natulala saglit ang daddy niya sa kamarahan na tawa. Habang si Chelsea, bakas ang kilig sa kanilang dalawa ni Samuel. Mabilis ka, Samuel. Tumatawang komento ng daddy niya. Tito, kung ganito ba naman kaganda, papakawalan ko pa ba? Siya naman ang pinamulahan ng pisngi. Pagkatapos ng usapan, tatawa-tawang lumabas sila ng bahay. Napasandal siya sa kotse ni Samuel habang automatikong ikinulong ng bisig nito ang baywang niya. This love made her feel young. Para siyang teenager na tinamaan pa lang ng unang pag-ibig. Hindi niya mawari kung paano naging posible yun. Talagang magugulat sila. Thank God, hindi nahimatay si Mommy. Ani Crystal. They want me for you. I feel like I'm in heaven, Crystal. I almost shit my pants while we're talking to them. Kung hindi sila papayag, patatanggap ko. Kaya ko naman maghintay. But they approved of us. Payag sila sa akin. Gusto nila ako para sa'yo. Hinaplos niya ang pisngi ng fiancé niya. Sino bang hindi? Malambing niyang bulong. Humigpit ang pagkakayapos ito sa kanya. Kinintala nito ng halik ang tuktok ng ilong niya. Samuel, parang first time kong magmahal. I can't compare this to my past love. You really can't. Iba yan nararamdaman mo sa akin. You love me so much that I'm the only one you can think of. Walang kapantay yung pagmamahal mo sa akin. So don't try comparing it. Putol nito. Nagsiselos ka pa rin? You're the one I'm marrying, Samuel. 5 years yun, pero lalagpasan ko. Because we'll be together for the rest of our lives. Nakangiting sabi nito. Nakabibingi ang tibok ng puso niya. Baliwala ang pinagdaan ng sakit kung ganong klase naman ng saya ang nakuha niya sa huli. Samuel didn't just teach her how to love again. He also taught her that everything has right timing. Kapag nagmamahal ka, walang mabilis o mabagal. Ang mahalaga, dapat totoo at sigurado yun. Thank you for coming into my life. Even though it's so unexpected. You saved me from my insecurities and fear. Buti nakilala kita. Dahil kung hindi, baka hindi na ako nagmahal ulit. Naiiyak na sambit ni Crystal. All I know is that we're destined to meet. Talagang makikilala mo ako dahil ako lang ang para sa'yo. At makikilala rin kita dahil ikaw lang ang para sa akin. I never knew love until you came. Malambing na sagot ni Samuel. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!